Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan, walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila Toits. Dako, eto, meron pong report ang ABS-CBN mga kababayan. At ito raw, Department of Justice ay naghahanda na. Nako, naghahanda na ng isang briefer para kay Pangulong Marcos Jr. ukol sa posibleng pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Nako. Delikado ito. Marami na namang magre-react ng mga DD shit dito. Ha? Basahin ko muna itong ABS-CBN. Napakita ko sa inyo. Ito mga kababayan, itong nasa ating screen pakita ko sa inyo. Ito. DOJ to brief Marcos on possible Duterte arrest at possible Philippines return to ICC. Nako. Ano na to? Nako, yan kasi. Ayan sinasabi natin. Yan kasi. Rally pa more. Galitin niyo pa yung mga Marcos. Galitin niyo pa si Presidente Marcos. Alam niyo, sa totoo lang, sobrang bait na nga ni Presidente Marcos Hindi na kayo pinapansin Pero ayaw niyo magsitigil nananawagan na taong bayan kay Presidente Marcos. Sinasabi nila kay Presidente Marcos, Mr. President, baka naman medyo gumalaw-galaw ka naman sa ginagawa laban sa'yo, sa mga sinasabi tungkol sa'yo. Ha? Kasi sobrang bait naman itong presidente natin. Grabe. Kaya siguro ito. Kaya siguro ganito na. Ito muna, pakinggan muna natin yung report guys Pakinggan muna natin itong report. Hindi ko ito papakita. Audio lang pakinggan natin kasi ABS-CBN to. Yari tayo rito. So, i-hide muna natin. Pakinggan natin yung report mismo ng ABS-CBN guys. So ito na. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magkapayan siya. Inihahanda na ng Department of Justice ang isang briefer para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magkapayan siya sa mga posibleng pangyayari sakaling arestuhin o mag-issue ng arrest warrant ang International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, kasama rin sa briefer ang pag-aaral sa muling paglahok ng Pilipinas sa ICC. Pero giit ng DOJ, hindi na nagbabago sa ngayon ang polisiya ng administrasyon na hindi kilalanin ang ICC. Okay. Sa ngayon, okay, hindi pa nagbabago ang posisyon ng Pilipinas ni Presidente Marcos sa ICC. Sa ngayon. Sa ngayon. Pero hindi yan pa mananatiling ganyan. Lalong-lalo na ngayon na kabi-kabila ang kumakalat na balita. At mukhang kumpirmado pa ni Senator Trillanes na gusto nilang pabagsakin itong si Presidente Marcos. Gustong agawin yung kapangyarihan. Hindi lang basta siraan Hindi lang basta siraan yung naririnig natin. Merong destabilization plot. At meron din, syempre, kapag may destabilization plot, ibig sabihin, gustong agawin itong gobyerno. Kaya sa tingin ko guys, ngayon lang yan na hindi pa nagbabago itong posisyon ni Presidente Marcos ng Pilipinas dito sa ICC. At ito nga, in case
na magbago isip ni Marcos, eto na. Ibibrief si Marcos kung anong gagawin at isa pa, kung babalik sa ICC, ano ang gagawin ni Presidente Marcos. Alright, teka, tuloy natin. Ang anunsyo ng DOJ ay kasunod ng revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa nakaambang pag-aresto ng ICC kay Duterte at sa namumuno umanong coup sa loob ng PNP at AFP. Oh, yan. It'll have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. No? Once the ICC warrants of arrests, if ever, are issued, then he will know kung ano yung mga legalities, yung mga options niya, at yung mga remedies din. Okay. So yun guys, yung balita. So, pagdating ng warrant of arrest ng ICC, ito, i-brief na si Marcos kung anong gagawin niya. So maraming options, guys. Maraming options. Pwede mamili si Presidente Marcos ng iba't ibang options. Ngayon, malamang at sa malamang, yung kanyang option na pipiliin ay depende sa sitwasyon ng bansa. Sabi ni Trillanes, June or July, malapit na. April na. Oh. Anong April? Sorry. May na pala, pero sobra naman ako masyado kasi busy, nakakalimutan na yung date, Mayo na pala, May. Oh, May 9. May, June. June na pala susunod. June, July. Nako. Ano sa tingin niyo ang magiging marami options? Hindi naman necessarily kumbaga para pipindutin agad ni Marcos yung sige, arrestuin nyo na yan si Duterte. Hindi o kaya naman, babalik sila sa ICC. Sige, sama uli kami sa inyo sa ICC. Hindi yun Ibibrief siya kasi bibig ilalatag sa kanya yung mga options. Pwedeng harangin niya yung warrant of arrest. Pwedeng hindi niya kilalanin ng ICC. Pwedeng payagan niya itong ICC na arestuhin itong si Duterte at yung ilang pang mga sangkot yan sa war on drugs kuno. Pagdating dun sa pagbalik sa ICC, marami siyang pagpipiliang options. Pwedeng umayaw siya, pwedeng bumalik. Lahat ng yan ay depende sa sitwasyon. Alright. Now, ano ba ang sitwasyon? Ano ba ang sitwasyon? Ang sitwasyon ngayon mga kababayan, itong grupo ni Duterte, itong grupo ng kaalyado ni Sara Duterte, kabi-kabila ang gawa ng mga kilos protesta, kabi-kabila ang sigaw ng mga kaalyado nila na itong AFP, lalong-lalo na itong sino yun? Nananawagan sa AFP na tumalikod o i-withdraw ang kanilang support kay Presidente Marcos, na sa tingin ko yun ay pagpupukaw na ng rebellion, inciting to sedition. Ganun ang ginagawa ng kabilang grupo Hindi na sila nananawagan na ayusin naman ni Presidente Marcos yung kanyang trabaho. Hindi na ganun Ang pinananawagan nila, bumaba si Marcos sa pwesto. Dahil gusto nila, si Sara Duterte ang ilalagay nila sa pwesto. Na anak mismo, nung pinuno, nung grupo na talagang nananawagan na umalis si Marcos sa pwesto. So, self-interest guys. Sariling interest. Ewan ko bakit maraming tao ang nauuto nitong pinuno nila Akala nila laging sinisigaw. Ito guys, napansin ko sa kanilang mga rally, sinisigaw nila. Gutom na ang mga Pilipino. Gutom na ang mga Pilipino. Diyan ba sa ginagawa niyong rally, sa panggugulo sa gobyerno, sa paghikayat ng mga tao na labanan ng gobyerno, sa tingin ninyo, matatanggal ang gutom ng mga Pilipinong sinasabi niyo na nagugutom? Magbibigay ba yan ng pagkain sa hapagkainan ng mga pamilyang Pilipino? Yung ginagawa ninyo?
Kung sakali ba na maalis si Marcos, kasi yun yung pananawagan ninyo, kung sakali ba maalis si Marcos, anong mangyayari? Gaganda ba ekonomiya natin? Hindi, mas lalong babagsak. Alam niyo mga kababayan, gumising po tayo. Hindi na po tama itong ginagawa nila. Destabilization na po ito. Bakit nila ginugulo ang gobyernong Marcos? Gusto nilang mag-fail itong si Marcos. Gusto nilang mag-fail itong ating gobyerno. Para pagdating man, kung hindi man nila maagaw ngayon yung kapangyarihan, pagdating ng 2028, makukuha nila yung posisyon kasi galit-galit ang tao sa gobyerno kasi bagsak eh. So ginagawa nila kabi-kabila, protesta, kabi-kabila, panawagan ng panggugulo. Ginugulo nila gobyerno para bumagsak ang gobyerno, bumagsak yung performance ng gobyerno. Yun yung reason eh. Politika eh. Ngayon, ito na ang sitwasyon. Nagkakalat na bali-balita. Mukhang kumpirmado pa ni Senator Trillanes na merong destabilization plot. Kumikilos na yung mga generals dati ni Duterte. Sabi ni Trillanes. Posibleng hindi alam ni Presidente Marcos yan. Alam niya yan. May intel yan eh. Posibleng hindi niya alam yan. Alam niya yan. Kaya ito mga kababayan, bakit nilabas to ng DOJ? Warning to. Warning to dun sa mga kumakalaban sa gobyerno. Warning to mga kababayan. Kapag hindi tumigil ito mga DD shit na ito, na walang ginawa kundi manira, manlait, magmura, kasama na rin yung mga kasama niya dyan na may mga sarili ding interest. Vic Rodriguez, Glenn Chong, Harry Roque, may mga sariling interest din yan eh. Hindi naman yung nagsisigaw dyan dahil sa mahal nila bayan eh. Sariling interest yan. May mga sariling interest yan. Gusto nila pumwesto sa gobyerno kasi ngayon wala, nga sila, nga. Gusto nilang pumwesto. Ngayon, ayan na. Mayo na pala. Kala ko Abril, May. Susunod na buwan, June, July. Ito yung buwan, midterm. Ito yung mga buwan na sinabi ni Antonio Trillanes na dadating na itong warrant of arrest galing sa ICC. Kinakailangan nilang i-brief si Marcos, si Presidente Marcos. Sir, lalatag namin sa inyo. Ano ang magiging desisyon ninyo? Kami na may susunod lamang sa inyo. Ngayon, mga DD shit. Sige. Tuloy nyo pa. Galitin nyo si Marcos. Galitin nyo ang gobyerno. Tingnan nyo kung anong mangyari. Sabihin ng mga iba dyan, si Philip Salvador. Baka humarang sa ICC. Teka, hindi pwede yan. Nangako ko dun sa sinabi ko sa sa PDP. Ibibigay ko buhay ko kay Presidente Duterte. Sino pa nagsabi ng mga ganon? Na ibibigay nila buhay nila kay Duterte. Si Harry Roque, haharap din doon sa ICC. Si Sara Duterte ang aming presidente, hindi si Marcos. Mga naka-fentanyl na eh. Wala na sa ayos mga kababayan. So eto na yun. Eto na po yun. Aarestuhin na si dating Presidente Rodrigo Duterte, si Bato de la Rosa. Trillanes, make my day. Make my day. Sabi ni Bato de la Rosa. Na obvious sa ginagawa niyang investigation niya sa Senado na meron siyang sariling interest.
Kasi ang gulo-gulo na, alpak na yung ginagawa investigasyon, labo-labo na. Pero tunutuloy pa rin. Kung sino-sino pinatawag na hindi naman na dapat pinatawag. Dahil wala naman doon sa issue. Wala na sa issue. Wala na. Out of control na yung nangyayari dyan dahil kay Bato na hindi naman talaga magaling na magaling na senator. Magaling ka lang bumaril. Pak, yan. Magaling ka lang bumaril. Pero pagdating dyan sa paghawak mo sa investigasyon, hindi mo kaya yan. Ang gulo-gulo na eh. Pinagalitan ka tuloy ni Senator Escudero. Tinuruan ka tuloy. Biruin mo, pagsabihan ka. Ang gulo-gulo nyo na, point of order. Ibig sabihin ng point of order, ayusin nyo. Teka, ang gulo-gulo nyo na. Wala na kayo sa ayos. Kumbaga, nagkalat na kayo. Walisin nyo muna yung kalat nyo. Magsimula uli kayo, walisin nyo yung kalat nyo. Nagkalat na kayo eh. At obvious kasi, na binibigyan niya ng pagkakataong magsalita yung kanilang resource person. Naubod naman ng sinungaling. Yung kredibilidad ay hindi lang questionable. Talagang durog na durog. Kumbaga itong taong ito, hindi mo talaga pwedeng pagkatiwalaan. Pero anong ginagawa ni Anong ginagawa ni Bato de la Rosa? Mas naniniwala pa siya doon kaysa doon sa mga taga-PDEA Oo. Bilib na bilib siya kay Morales nung dumating si Jinggoy Estrada, anong ginawa ni supalpal si Morales. Nabuisit na nga si nagdesisyon na nga si Jinggoy Etong resource person na to, itong tao na to, napakasinungaling. Wala tayong makukuhang maayos dito. Lahat ng sinasabi nito, hearsay. Bakit hearsay? Kasi hindi naman sa kanya nanggaling impormasyon Nanggaling doon sa informant. Yung tinatanong yung informant, sino yung informant? Hindi ko na po matandaan. Gago pala si Morales. Maglalabas ka ng statement ng isang informant, tapos yung informant hindi mo mailabas. Hindi gago ka nga. Ang gusto mo lang mangyari, manira ka ng mga pangalan. Kung sino-sino babanggitin mo, wala ka palang ebidensya. Sisiraan mo lang yung mga pangalan ng mga taong binabanggit mo. Tama si Jinggoy. Galit na galit itong mga tulonggis na mga didishit kay Inggoy. Sorry, kay Jinggoy Bakit? Kasi nasopla sila At eto naman si Maharlika, akala mo kung magsalita sobrang galing. Wala. Mismo, dating director, yung kanina sa live ko, si Dionisio, si General, ano ba pangalan nun? Sabi niya, wala akong tiwala dyan. Kahit nagsisinungaling yan sa lie detector test o sa polygraph test, makakalusot pa rin yan. Ganyan kasanay yan. Sanay na sanay yan. False witness, estafa, lahat na ng panloloko. Tanggal na sa pwesto, na-dismiss sa kapulisan. Pero hindi mo nakapasok ng PDEA. Ano nangyari? Baka magikero to. Hindi kaya magikero to? Paano nangyari yun? Pero ako magikero ka. O kaya naman, merong mataas. May mataas na tao na sumusuporta sa'yo. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Sabi niya, hindi naman daw niya kilala si Duterte. Diba? Sabi niya dun sa interview niya kay Maharlika, hindi ko naman kilala si Duterte. Hindi ka alam kung presidente siya, pero personal. Hindi kami magkakilala personal. May video. May video lumabas. Walang hiya ka, Morales. Sobra pa ang buka ng bibig mo, kakatawa doon sa joke ni Duterte. Hindi sa ka ba natuwa sa joke o doon sa mura ni Duterte? Tuwan-tuwa ka Nado kayo sa Malacanang. Hindi kayo basta-basta makakapasok sa Malacanang kung hindi kayo kilala ni Pangulong, ng mga Pangulo.
Sabihin mo, hindi mo kilala. Alam niyo, sa totoo lang naglalabasan na lahat ng nangyayari ngayon. Kumbaga, pagtagpi-tagpiin ninyo, mga kababayan, pagtagpi-tagpiin ninyo, at makikita nyo kung ano talaga yung sitwasyon ng bansa. Kaya, based sa sitwasyon ng bansa, magdidesisyon si Pangulong Marcos. Babalik ba tayo sa ICC? Tatanggapin niya ba yung warrant of arrest at ipapa-aresto si dating Pangulong Duterte? Oh, depende po yan sa sitwasyon ng bansa natin. Pero base sa nakikita ko, pagdating ng warrant of arrest na yan, galing sa ICC, bit-bit ng ICC, sa malamang, ang gagawin ni Marcos ay papa-aresto niya etong si Duterte. At muli tayong babalik sa ICC. Ayun yung nakikita ko. Kasi sobrang tapang nyo na eh. Sobra na yung pag-iingay nyo, wala na sa ayos. Hindi na kayo nakakatulong. Hindi na kayo nakakatulong. Dagdag pa kayo sa problema. Nako. Ano na naman kaya sasabihin nito mga vloggers na mga DD shit na to at ng mga taga-suporta? Abangan po ang susunod na kabanata. Pero ito na nga. Ibibrief na si Pangulong Marcos. Ilalatag na sa kanya. Oh. Desisyon na lang ni Marcos ang hinihintay, mga kababayan. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.